Babang luksa, ritual at paniniwala. Dahil panahon ngayon ng katatakutan, totoong patay ang pag-uusapan natin sa halip na si Jason sa Nightmare on Elm Street or Amityville Horror o Feng Shui. Hindi sila totoo, imahinasyon lamang sila ng mga writer. Ngunit ang babang luksa, ito ang totoong mga ritual na ginagawa isang taon matapos mamatayan. Bilang Pilipino ay napakarami nating pamahiin sa lahat ng bagay, lalo na sa mga namatay. Noong isang taon, tinalakay natin ang napakaraming pamahiin sinusunod kapag namamatayan. At ngayon tapos na ang panahon ng pagluluksa, tatalakayin naman natin ang babang luksa o pagtatapos ng kalungkutan. Last year, magkasunod na namatay ang mag-amang Marino Maulon, July at Florencio Maulon, August. Ngunit nitong nagdaang Oktubre, isa na namang kapatid ang pumanaw. Halos 1.5 buwan lamang matapos ang babang luksa sa kanilang ama. Ang dahilan daw ay hindi sila sumunod sa isang pamahiin. Nilagyan agad nila ng lapida ang namatay na dapat ay pagkatapos pa ng babang luksa. Sabi ng mga mapamahiing matatanda, hinihila raw ng kaluluwa ng namatay ang isa sa mga kaanak na inakala niyang dapat na ring mamahinga. Totoo man o hindi, saka na natin problemahin iyon dahil iba ang tatalakayin natin ngayon, ang mga ritual at paniniwala sa babang luksa. Kung tutuusin, hindi gaanong mahigpit ang mga ritual sa pagluluksa sa patay. 1 taon lamang ang itinatagal nito kumpara sa China na 2 taon at sa Greece na 3 taon ang mourning period. Hindi na rin tayo gaanong mahigpit sa kasuotan. Hanggang noong dekada 70, itim ang damit ng pangluksa. Ngunit nang mauso ang rock and roll at ang glam fashion, puti na lang daw. Tutal, puti ang ginagamit ng Chinese, as if lahat tayo may dugong Chinese. At sa wakas, natapos na nga ang 1 taong pagluluksa, bukas na ang araw ng pagtatapos ng pamimighati, kaya naghahanda na ang pamilya sa mga isasagawang ritual. Karaniwan nagsisimula ang ritual dakong 9:00 ng umaga, kung saan naiayos na ang lahat ng handa sa pababa ng luksa. Ito ang pinakabonggang handaan kapag namatayan, mas bongga pa ito sa 9 at 40 diyas. Dito nagpapatay ng baboy at mga manok at kumpleto ang pagkain sa mga darating mula almusal, merienda at tanghalian. Hanggang tanghalian lamang dahil eksaktong 12:00 ng tanghali dapat ay ubos na ang lahat ng pagkain at natapos na ang lahat ng ritual. Unang ritual, magsasagawa ng Cantada de Alma o awit dasal para sa kaluluwa na tumatagal lamang ng 15 hanggang 20 minuto. Sa ritual na ito, ipinagdarasal ang ipinagbababang luksa gamit ang litanya ng dasal para sa namayapa ng pagkanta, kaya nga tinawag na Cantada de Alma. Ikalawang ritual, ang pagdasal at habang kumakain na ang mga bisita at sumama sa dasal, palihim na itatapon sa bintana ang mga ginamit sa pagluluksa tulad ng damit na itim, lasong itim at belo. Itatapon din ang isang gamit o damit ng namatay. Ikatlong ritual, matapos maitapon sa bintana ang mga napagkasunduang itapon, isa sa mga kaanak ang gagawa ng apoy upang sunugin ang mga ito. Hihintayin matupok lahat ng sinunog upang maisagawa naman ang susunod na ritual. Ikaapat na ritual, papatayin ng apoy ng tubig na may halong agwa bendita. Ngunit kailangan tupok na ang lahat ng sinunog. Kadalasan, damit ang itinatapon sa bintana upang madaling matupok. Ikalimang ritual, magtutungo ang pamilya sa sementeryo upang dalawin ang libingan ng namayapa at upang ikabit na rin ang lapida. Magtitirik sila ng kandila at mag-aalay ng dasal, pagkain, mga hinanda sa babang luksa at bulaklak. Aalis lamang ang pamilya kapag naubos na ang kandila. Ika-6 na ritual, uuwi sa bahay at diretsyong maliligo upang hugasan at alisin ng tubig at sabon ang lahat ng hindi magandang pangyayari noong nagdaang taon. Ika-7 at huling ritual, pagsapit ng ika-6 ng hapon,
muling magtitirik ng isang puting kandila sa altar at magdarasal patungkol sa namayapang nagbabangloksa. Ito umano ay kandila ng pamamaalam at huling tanglaw sa pag-akyat sa langit, habang ang dasal naman ay gabay na tinig na siyang susundan ng kaluluwa upang makarating sa paroroonan. Naniniwala ang mga Tagalog na bagamat umaalis na ang kaluluwa sa lupa sa ika-40 araw ng kamatayan, may mga kaluluwa pa ring hindi makaalis dahil hindi siya mapakawalan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Ito ang dahilan kaya binibigyan ng pagkakataon ang mga naiwan na magluksa ng isang taon. Ito'y mga pamahiin lamang na maaaring niyong sundin o baliwalain. Kami sa aming pamilya, sinusunod namin ang mga enerhiya o pamahiin, hindi dahil lubusang kaming naniniwala dito, kundi dahil naniniwala kami sa tradisyong kinamulatan. Makulay at masalimuot ang mga tradisyong Pilipino at sana sa mga darating na panahon ay hindi ito baliwalain ng mga susunod na henerasyon.